Magandang hapon po, kapatid na Henson at saka sa mga nanonood sa inyong programa. Nelson po, Nelson. Nelson, Ayan. sorry po. Okay lang po. Kumusta po ang hinahawakan ninyong kontrobersyal na kaso? Itong paglantad ng 18 mga dating sundalo. Opo, inaasahan namin na aksyonan sana ng ombudsman yung aming sinumite, pero ang ginawa po ay ibinigay sa National Bureau of Investigation para imbestigahan itong mga 18 kung ano ang kanilang identities at background. At 2 beses po kaming pumunta sa NBI at nung huling pagpunta namin doon, Marso 17, ay nakita ko po na meron na silang structured na mga katanungan. Nakalista na po, no? Okay. At ang tinatanong po nila ay hindi talaga tungkol doon sa laman ng kanilang affidavit, kundi totoo ba na dati kang Marines? Paano ba kayo nagkita-kita ni na Attorney Baligod? Ano ang sinakyan nyo? Papunta sa press conference ninyo? Kilala, mga ganun po, no? Mga peripherals. At nakita ko po yung intention talaga ng NBI noong pagdating pa lamang namin sa NBI office po, ay pati plaka ng aming mga sasakyan ay nililetratuhan nila. Okay. Pero hindi ba, ang sabi nga ng NBI, ano lang naman ito, parang, siyempre, kapag kahit daw sa polisi, kahit sa presinto, pumunta ka, kailangan alamin mo muna kung credible ba o yung nagre-reklamo ba ay kung sino, di ba, Attorney Levy? Yun nga po, yung identity ay na-establish naman namin. Pero yung hinahanap nila na credibility daw, hindi naman po nagtanong tungkol sa nilalaman ng kanilang affidavit para malaman nila kung credible ba o hindi. Parang sa tingin ninyo, tama naman na kilalanin mo yung identity at tingnan yung background, pero parang too much, parang hindi naman dapat gano'n ang normal. Opo, isipin po ninyo, pati kung nasaan ang safe house nila ay tinatanong nila. Ay, oo nga. Parang hindi nga tama. So, hindi sincero po na pag-iimbestiga ang kanilang ginawa at may halong panloloko. Paano Kasi panloloko? ang sabi po nila sa amin pagdating namin doon ay, Attorney, kwan ito hindi ito custodial investigation. Kasi kung custodial investigation po ay kailangang may kasamang abogado ang bawat isa. So sabi ko, kung hindi custodial, okay lang. Pero nagbigay ng payo yung director nila. Ang sabi, si Attorney Baligod, dapat kumuha rin siya ng sarili niyang abogado dahil iniimbestigahan din siya. Ang sabi niya. So hindi po nagtutugma. At custodial investigation na yung nangyayari talaga. Pero alam nyo, Kuya Nelson, merong isang, nung natapos na ang tanungan, ipinakita sa akin nung mga investigador yung natapos nila na dokumento, no? Yung question and answer. At nagrereklamo sa akin si Benny Bolante, for example. Ang sabi niya, Sir, hindi naman nila ako tinanong kung ano yung nalalaman ko tungkol sa pag-deliver ng mga maleta. Tapos nung binuluntaryo ko na sabihin sa kanila, hindi nila sinali sa aking affidavit. So, ang tinanong ko yung 2 investigador. Ang sabi po nila sa akin, Sir, hindi na namin sinali dyan dahil nandun naman na sa pinagsamang sinumpaang salaysay nila. So, yun po ang explanation. Kaya po nung ibinibigay sa akin yung iba, wala hong laman yung mga kwan nila mga tanong. Hindi naman tungkol... Hindi tungkol doon sa sinasabi. Oo, kaya ang sabi po ng mga investigador, sige sir, pwede bang ituloy natin ito? Magbibigay kami ng supplemental na mga katanungan, hintayin nyo na lang yung susunod naming subpoena, sabi nila. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ni NBI Director na ayaw daw pumirma ang ilan sa mga former soldiers ng kanilang affidavit. Hindi pa ho tapos Ayun, kaya hindi pa pinipirmahan. Opo. Teka muna, nung una kayong pumunta doon ay 16, di ba? Opo. Tapos, nung bumalik kayo ay 16 pa rin ba? O... 18 na po.
nakompleto. nabuo na uli. Kasi yung una po namin, nanganak po kasi yung isa, yung asawa nung isa. At sinamahan din nung isa para may kasama po na bumiyahe. Oh, pero nung pangalawang imbitasyon ay kompleto na po. Kasi nung una po kayong lumantad, February, 25, 24? 24. 24, opo. Dapat noon ano ba dapat na ina-expect niyo yung mangyayari dun sa first day ninyong paglanda? Dahil parang ang tagal pang lumipas. Kasi ngayon 20 na halos isang buwan na lumipas. Tsaka parang nagkaroon ng interest na ipatawag kayo. Pero sa tingin nga ninyo, parang hindi naman, parang sa halip ng imbestigahan ay yung ibinubulgar ninyo, ang iniimbestigahan ay kayo na Opo. nagbubulgar. Bakit kaya ganun katagal bago? Yan po ang isang rason at pagpapatunay na tama ang aming naging desisyon na ibahagi muna namin sa kababayan natin noong February 24 yung nilalaman ng kanilang affidavit. Dahil kung diniretso na po namin sa ombudsman, pwede ho kaming makover doon sa confidentiality nature ng proceeding sa ombudsman at mamamatay na doon. Hindi nyo na mailalanta. Opo, hindi na mapapag-usapan po yan. Kaya minarapat po namin na ipaalam sa ating mga kababayan para lahat tayo ay tutukan at bantayan kung ano ang dapat gawin ng ombudsman. Pero kasi noong kayo ay lumantad, ang sabi nga nila, naku po, tiniming pa na EDSA Revolution Anniversary, naku sigurado destabilization yan. Tapos mga dating sundalo di ba, ganyan din noon na pagka gusto mong magkaroon ng kudeta, may mga lalantad na mga dating sundalo, kaya mga sundalo. Bakit ba nagkataon na February 24 pa? Wala ho kaming deliberate na plano na lumabas sa araw na yan na ang sinasabi nila wrong timing. Ako po ay nagtataka sa katanungan na yan dahil ano po ba ang dapat na timing? Ano ang right timing? Ano ang right timing para ilabas po ang katotohanan? No? At kung timing ang pag-uusapan, palagay ko tamang-tamang timing Kasi EDSA Revolution ay gusto nating ipaalala sa mga tao. Manumbalik ang kaisipan natin sa naging rason kung ano ang nangyari noong 1986. Ang isa pang sinasabi, sigurado may nagpondong malaki dyan, kaya ito naman matagal nyo nang nasagot, pero ngayon lang namin kayo nakausap. Mas maganda siguro ay yung mga nakakasubaybay sa atin, maintindihan din yung sagot ninyo tungkol dito. Alam niyo po kung sinasabi nilang nabayaran kami, nabayaran ang mga sundalo, pwede ko pong ipakita sa inyo yung text messages namin nung isa na nanganak yung asawa. Dahil yung hindi nyo kasama nung isang araw. Opo. Kasi sir, pwede bang tulungan mo ako? Kailangan ko lang pambayad sa ospital. Nagpa-GCash pa ako sa kanya. And then sabi niya, sir, naiwan pa yung anak ko sa ospital. Pwede bang makatulong kayo? So, kung nabayaran po ang mga ito, hindi na ho siguro hihingi ng, ng konting halaga. At saka siyempre, ang pagkakaalam ko sa Marines, di ba, hindi naman, ewan ko, di ba, pero sa matagal ng panahon, hindi sila ganun no? Na sa pere, no? Opo, yung nandun po yung disiplina, no? Ang sabi nila, sir, sanay naman kami sa hirap. Yung papasukan namin ay marahil ito na yung huling laban na papasukan namin. Dahil gusto naming magpakasundalo para sa ating bayan. Yun po ang talagang rason nila Dito nung lumitaw kayo, attorney, kasama yung 18, ito yung unang kopya niyan Pero ang gamitin na natin itong may notaryo ito, hindi ba? Opo. Pero bago yon, nagtataka nga rin ako bakit parang kay Gutesa din, na ang unang tinanong ay yung abogadong nagnotaryo. Tapos nung nakita nila na tama naman ang notaryo,
at pinatotohanan ng lawyer, yung witness mismo sa notaryo. Nagtatawanan nga kami dito ni Jan. Sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Kasi sa tinagal-tagal naming reporter na nagko-cover ng mga kaso sa DOJ, wala pa kaming na-encounter na yung notaryo ang iniimbestigahan eh. Kaya po doon natin makikita yung totoong pag-iisip ng nasa gobyerno ngayon, no? Pinagtatakpan nila itong malaking pagnanakaw na naganap po sa administrasyon na ito. Kaya nga po lumapit nga kami sa simbahan sa mga religious, no? Dahil nakita po namin na itong ating gobyerno ay hindi na it is no longer serving the interest of the people. Makikita po nyo yung executive branch, no? Napakarami po involved sila sa pagnanakaw. Yung iba't ibang departamento, katulad ng example ko, yung sa Department of Agriculture, noong 2024 po ay 8 billion pesos ang kanilang disallowance. No? Pag pumunta ka naman sa Kongreso, lahat po sila involved din sa, halos lahat, hindi, halos lahat ay involved din sa pagnanakaw. Pero itong mga ilan sa mga nabanggit na pangalan dito, halimbawa, itong pinakabago si Agriculture Secretary Chu Laurel ay nag-file ng cyber libel. Noong mga nauna, si De Lima, sino pa ba? Nakaka-anim na ata eh. Father Flavi, si General Katapang, Antonio Trillanes, at saka si General Ed Anyo. Oo. Kasi noong nangyari yan, ang sabi namin dito ay, teka, mukhang mauna pang makulong itong mga dating sundalo kaysa dun sa sinasabi nilang nagtakas ng mali-maletang pera. Yun nga po, again, no? Ganyan po yung attitude ng ating gobyerno. Pagka ang mga tao ay nagbabanggit o nagkikriticize sa gobyerno, sila po ang nakakasuhan. Pero sabi namin, itong mga cyber libel na ito ay sasagutin naman po namin. Pero sana yung mga akusasyon namin ay sagutin din nila. Wag nila kaming takutin, wag nila kaming iharas kasi halimbawa po, pinupuntahan ang mga bahay ng mga 18 na ito. Hinahanap sila, may nagpapakita na pulis kami, nasaan si ganito. Ganon. Opo. Pero teka muna, kasi itong inyong mga, itong printed na affidavit na ito, di ba itong 18 na joint affidavit, ang gusto dito mangyari ni Ombudsman Remulla ay dapat titigisa, hiwa-hiwalay. Ginawa na po ba ito? Pag titingnan nun po yung affidavit, kasi kine-question niya, imposible naman na itong 18 laging magkakasama. Pero palagay ko hindi niya nabasa yung affidavit. Hindi nga nabasa. Kasi yung pinagsamang sinumpaang salaysay, makikita po dyan na yung naunang pagpapahayag ay common sa kanila, ang kanilang alegasyon. Pero pagdating po sa mga delivery sa ating mga mambabatas, katulad halimbawa ng isang senador dyan, ay binanggit naman po kami, si Tube, Voluntate. May pangalan. Po. Kung sino yung involved sa isang particular na sitwasyon. Opo, oo. At saka yung mga litrato po dyan ay sample lamang po yan. Kasi halimbawa may isa dyan na lumabas ang litrato sa loob ng bahay niya. Kung tinanong sana kami ng NBI o sa mambabatas na ito, ano ang katibayan nyo? Na totoo. So inilabas din po sana namin, ito yung litrato ng bahay, ito yung mga litrato ng mga sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay. Pero wala pong ganung pagtatanong Para magkaroon kayo ng parang supplemental na patutunayan. Pero ito po, dahil aminado naman itong mga dating sundalo na nung dinideliver nila ito, hindi na naman nila alam kung saan galing Ang ibig sabihin na hindi naman nila alam na ito'y galing sa
flood control, Opo. o kung anumang project. So posible din na